Nagsimula ang ating napakagandang istorya na makikita ang dalawang lalaki na nakaupo at nag-inuman. Nasabi naman ng matandang si Gueryongja na napakatagal niyang hinintay ang oras na ito at isang baso lang ang kanyang inumin, kaya't napasabi itong napakawalang puso naman niya. Wala namang inik ang lalaki habang tinatagayan niya ito sa kanyang baso. Naalala pa ni Gueryongja na nung una silang magkakilala ay mga bata pa ito. Napapatingin na lang siya dito dahil wala siyang marinig na sagot nito. Napakatahimik ng lalaki at makikita ang mahabang peklat sa mukha nito. Nagkakilala sila 40 taon na ang nakalilipas. Kinausap siya nito at nagsabing gamitin sa kanya ang Great Regression Technique para ibalik siya sa nakaraan. Makikitang batang-bata pa ang mukha ni Gueryongja dito at nagulat sa pakiusap ng lalaki. Ang Great Regression Technique ay ang pinakadakilang nakamit ng kanilang pamilya, ang Gui family. Ang teknik na ito ay na-research pa ng napakahabang panahon at ipinasa sa mga susunod na henerasyon. Ang teknik na ito ay napakalabong magamit at paganahin. Matatapos na niya sana ito, ngunit wala siyang pagpipilian kundi sumuko na lang dito. Ang 5 mga materyales na kinakailangan sa teknik na ito ay napaka-imposibleng mahanap. Pero habang magkausap sila, napangisi siya at sinabing pag nahanap niya ang mga materyales na ito ay gagamitin niya ang Great Regression Technique. Ang unang bagay ay ang Thunder Bell. Ito ay isang sacred artifact ng Heavenly Wen cult. Pangalawa ay ang Divine Incense Brazier, ang sacred artifact ng Divine Dragon family. Pangatlo ay ang core essence ng 10,000 Year Carp. Pangapat at panglima ay ang secret demonic soul ng demonic cult kasama na din ang 5 million niya. Para kay Gueryongja ay wala naman siyang mahanap sa kahit na isa man lang dito. Ngunit ang lalaking ito ay ang siyang nakakumpleto sa 5 materyales ng ilang dekada. At para makuha niya ang panglimang bagay ay nawala ito ng matagal sa mundo. Kaya't napasabi siya na baka namatay na ito sa kung saan-saan lang. Hindi naman niya lubos maisip kung paano niya nahanap ang 5 mga materyales na iyon. Nagsalita naman ang lalaki na ang nasabing great technique na ito ay isang sumpa lamang dahil sa napakahirap hanapin ng mga materyales na ito, kaya't napaisip na lang siya na baka patayin na lang niya si Gueryongja. Napapaisip siya habang nakatingin sa lalaking ito na sobrang bata pa nilang dalawa nung una silang magkakilala. Pero ngayon ay tumanda na din ito at namuti na ang mga buhok, pati ang aura niya ay nagbago din. Kaya't napatanong siya sa kanyang sarili kung kinakailangan bang pagdaanan ng lalaking ito ang mga bagay na iyon para makuha lang ang materyales para sa Great Regression Technique. Tinanong din naman niya ito kung bakit niya ba gustong-gusto na bumalik sa nakaraan. Nagalit naman ito at biglang ibinaba ang kanyang baso. Sinagot naman siya nito na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kanyang paghihiganti. Hindi naman maintindihan ni Gueryongja ang galit na nararamdaman ng lalaki. Napasabi pa siya na kung imposible bang maghiganti siya gamit ang mga skills niya ngayon at bakit niya pa gustong bumalik sa nakaraan. Sagot naman ng lalaki, ang gusto niyang paghigantihan ay si Wamo. Nagulat naman si Gueryongja sa narinig niyang pangalan. Ang tinutukoy ng lalaki ay siyang pumatay sa 3 mga pinuno ng pinakamalalakas na grupo ng mga martial artists sa buong mundo. Ang pagpatay sa Murim Alliance leader, sinama pa dito ang Unorthodox Alliance leader, pati na din ang Heavenly Demon. Ang pinakamalakas na tao sa kasaysayan, siya ay si Wamo. Hindi naman niya lubos maisip na matatalo ng lalaking ito si Wamo kahit na bumalik pa siya sa nakaraan. Pero kahit na ay gustong-gusto pa rin itong subukan, ang Heavenly Demon na tinutukoy ni Gueryongja ay ang tatay ng lalaking ito. Wala din namang masabi ang matanda. Ang paghihiganti niya ay hindi dahil sa pagkamatay ng kanyang ama, at hindi rin dahil sa pagpatay nito sa kanyang kapatid dahil ibinigay nila ang kanilang buhay sa demonyo. Kaya't napatanong ang lalaki kung bakit sa araw na iyon ay pinatay ni Wamug ang mga alipin, ang mga tagaluto, ang mga bata na hindi marunong na martial arts, at pati na din ang mga alaga nilang aso at pusa. Hindi naman siya makapaniwala na gagawin ito ni Wamug. Wala namang pakialam ang lalaki kung maniwala siya o hindi. Sa kanyang edad ngayon ay hindi na niya kayang patayin si Wamo, kaya't kinakailangan niyang bumalik sa nakaraan para tanungin ito kung bakit siya pumapatay ng mga bata.
Kung magtagumpay man ang regression technique na ito, ay napasabi naman si Ryung-jae na humihingi siya ng isang pabor. Kung makabalik man siya sa nakaraan ay gusto nito na hanapin siya. Napasagot naman ang lalaki kung bakit, at ang dahilan ni Ryung-jae ay gusto niya na pigilan siyang magpakasal. Bigla namang napuno ng katahimikan ang silid, at napatawa ang lalaki, ngunit hindi naman nagbibiro si Ryung-jae. Gusto niya na mabuhay ng tahimik at mag-isa. Tinanggap naman din ito ng lalaki at nag-promise sa kanya, kaya tumayo na silang dalawa at pupunta sa lugar kung saan gagawin ang Great Regression Technique. Bigla namang nag-alala si Ryung-jae sa kalagayan ng lalaki, at sinagot naman siya na napakaliit lang na kapalit ang nararamdaman niya ngayon kesa sa Secret Demonic Soul. Makikita naman na nakalatag na ang 4 na mga materyales, at hawak-hawak na ni Ryung-jae ang pang-5 kukumpleto sa mga ito. Binuksan niya ito at naghalo ang dilim at liwanag sa paligid nito, kaya't sinimulan na niya ang ritual. Habang binibigkas niya ang mga ito, ay nagre-react naman ang 5 mga materyales sa kanyang mga ginagawa. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad, na hudyat na malapit na siyang matapos. Biglang may lumabas na kakaibang liwanag sa harapan niya, at ito ay nag-transform bilang isang portal. Gulat na gulat si Ryung-jae, dahil sa wakas ay nagawa din niya ang teknik na ito. Tinawag din naman niya ang lalaki para ipagmayabang ang kanyang nagawa, ngunit hindi ito sumagot sa kanya, kaya't napaisip siyang papaano kung siya na lang ang pumasok sa portal. Tinignan niya pa ito ulit at para bang ang lalaki ay nanghihina na, kaya't sinimulan na niyang maglakad patungo sa portal habang humihingi ng patawad. Nagpromise naman si Ryung-jae na hahanapin niya ang lalaking ito pag nakabalik na siya sa nakaraan. Isa sa pinakakahilingan ng kanilang pamilya ang makabalik sa nakaraan, pati na din ang kanyang sarili. Pero bigla siyang nagulat, at hindi niya maigalaw ang kanyang katawan dahil biglang nasil ang demonic acupoints niya. Bigla namang naramdaman niya na nasa likod na ang lalaki, at nagagalit ito sa kanyang ginawa. Sa lahat ng taong kanyang pinagkatiwalaan, ay bakit si Ryung-jae pa ang magtataksil sa kanya? Labis na nasaktan naman si Ryung-jae habang sinasakal, at bigla itong napaiyak dahil biglang nawala siya sa kanyang tamang pag-isip, at naiintindihan naman niya kung gaano kahirap kunin ang mga materyales na ito. Ngunit nanlilisik ang mga mata ng lalaki, pero binitawan din naman niya ang pagkakasakal dito. Sakin din siya sa kanyang sarili at walang pinagkakatiwalaan, kahit na sino, ganun niya nakuha ang mga materyales na iyon. Kung iba pa siyang tao ay pinatay na siya ngayon din, pero iintindihin pa rin niya ito, dahil siya si Ryung-jae, at bigla namang nanlumo ang matanda sa kanyang mga narinig. Inabot din naman ng lalaki ang kanyang mga kamay, at nagpasalamat kay Ryung-jae na hinintay niya ito na mabuo ang mga materyales kahit pa sa buong buhay niya. Napatingin naman siya dito ng umiiyak at makikitang walang bakas ng galit ng lalaki sa kanya. Kaya't humahabulgol na humihingi ng tawad si Ryung-jae. May kakaiba namang napansin ang lalaki, kaya't napalingon siya at nakitang parang tumigil ang lahat. Hindi naman ito naintindihan ang mga nangyayari, at bigla siyang may narinig na nagsabing nakapasa siya sa lahat ng mga pagsubok. Bigla namang nagpakita ang isang matanda na nakalutang sa ere, napatanong din naman ang lalaki kung anong pangalan niya. Nasabi naman ng matanda na siya ang taong makakapagpabalik sa kanya sa nakaraan. At hindi maiintindihan ng mga tao ang logic ng kalangitan. Napatanong pa ito kung naisip niya bang ang simpleng tao lang at ang mga simpleng bagay ay makakapagpabalik sa kanya sa nakaraan. Ang totoong mga bagay na makapagpapabalik sa kanya sa nakaraan ay hindi ang mga materyales na ito, kundi ang kanyang mga pagsisikap na ibinuhos makita lang ang mga ito. Ipinasa niya ang mga pagsubok, ginamit niya ang buong buhay niya para lang sa isang mithiin at isinakripisyo niya ang lahat makuha lang ito, at ang pagpapatawad kay Ryung-jae ang pinakahuling pagsubok na naipasa niya. Sa totoo lang, ito ay ang pinakamahirap na pagsubok sa lahat, pero napakadali lang niya itong nalampasan. Wala namang ano-anong sinagot ng lalaki ang matanda, na kung talagang nakapasa siya ay tuparin na nito ang kanyang kahilingan at ibalik na siya sa nakaraan. Anong gagawin mo doon, sabi pa nito. Papatayin niya ang mga taong nararapat mamatay at ililigtas ang mga taong nararapat mabuhay. Gusto din niyang mabuhay ng mapayapa, dahil nagsisisi ito sa kung paano siya nabuhay at sa sobrang galit niya kay Wamo.
Pinagsisisihan naman nito ang lahat ng nagawa niya sa kanyang buhay, at ang lahat ng mga ito ay hindi dahil sa kagustuhan niya kundi ay napipilitan lamang siya, at hindi niya namalayang katapusan na pala ng kanyang buhay. Tinanggap naman ito ng matanda, at napaisip kung anong klase ng buhay ang gusto niyang tahakin. Dahan-dahan itong nawala, at nagsimula ng gumalaw ang mga paru-paro. At bumalik din naman ang paggalaw ni Ryongja, na nagsusori pa din. Napatingin na lang siya dito at pahabol pa niya ay sana ay tuparin nito ang kanyang promise na pigilan siyang magpakasal. Napangiti naman ang lalaki at naglakad na patungo sa portal habang sinasabing mag-ingat si Ryongja. Napapasigaw pa din ito at sinabing alalahanin ang kanyang mga hiling habang unti-unti namang nawawala ang lalaki sa portal. Iminulat niya ang kanyang mga mata at makikita ang napakaraming mga tao na nag-cheer sa kanya habang siya ay nakatayo sa gitna. Bigla siyang napatingin sa taas, at habang tinitignan ang estatwa ay nasabi niya sa kanyang sarili, kasama ang mga taong nag-cheer sa kanyang harapan ngayon, na nakabalik na nga siya sa nakaraan. Bigla naman niyang naalala ang mga nangyayari ngayon, at napatingin siya sa taas kung saan nakaupo ang kanyang ama, ang Heavenly Demon, na seryosong nakamasid sa kanila. Tinitigan niya naman ito ng husto, at biglang napangiti dahil nakita niya ito uli. Mayroon namang sumisigaw at nagsasabing ano pa ang hinihintay ng pangalawang prinsipe, at simulan na ang kanilang laban. Bigla namang pumasok sa kanyang isipan na ang araw na ito ay ang paglalaban para sa New Demon.